pressure? Ito yung unang movie, itong opening salvo ng Viva Films for 2025. Sa ngayon po, hindi pa naman. Wala pa naman po akong nararamdamang pressure. Mas looking forward po kasi proud po kami sa kaligayahan na pwedeng ibahagi ng pelikula. Lalo na kung papanoorin siya without judgment. Yan. Kung papanoorin mo lang, kung gusto mo matawa, for laughter's sake. Yun po. Yeah. Oh, si John Lloyd. Oh, si John Lloyd. So, John Lloyd. Yes. Yes. Oh. Siyempre, di ba, nakaka-proud and nakaka-pressure at the same time na kayo yung unang sasalan eh. Oh, yes. Oh, pero siguro na laking tulong din nakakagaling lang natin sa MMFF na atat manood yung mga Pilipino ng mga local movies. So magandang pasok din to. Nakaka-tense pero knowing naman yung acting at comedy na dala ng script at ng mga artista, si Gerald, saka yung director natin, si Trek Marius, na malaking tiwala ng tao sa galing niya. Yung based dun sa pangarap kong hold up, napakaganda. So, nakakatakot lang siya kasi ako personally, first ko to na big role. So, ang tense sa akin is sana mag-grace ko yung comedy na ibinigay ko dito sa pelikula mo than kung tatangkalikin siya. Kasi alam ko tatangkalikin to dahil kailangan talaga natin ng comedy sa Pilipinas. Marami ng mga komedyante, kailangan natin mag-step up. Diba? Nakita niyo naman yung mga nag-file ng COC. Dami na nila. So, grateful ako. So, positive, Bea Alonso. Ito talaga, John Lloyd. Hindi naman tinawag ako, hindi naman ako tinawag eh. Pero, pwede ka sumagot, James. Pero ano po, siguro po sa akin, ang dapat ma-pressure yung susunod sa amin. Yeah. Kasi uli, nowhere to go but up, no? Kung, hindi, pero ito ang maganda po dito kasi hindi ito katulad ng ibang comedy films. Na ito mas matapang to dahil doon pa lang sa tema ng pelikula, matapang kaagad yung binibigay niya. At gano'n naman talaga dapat ang comedy. Kaya proud kami dito sa pelikula to dahil pinupush namin yung boundaries. Nax, parang ako yung may gawa ng pelikula. Yan, si Direk naman, Direk, yan. Ang bongga, no? Kung unang pelikula for 2025. Yes, yung mga sinasabi nila na na maganda, hindi pa naman nila napapanood eh, so ewan ko kung anong sinasabi nila. Pero ako hindi naman ako na-pressure. Siguro dahil hindi ko naman inisip na ngayon ko lang malaman na first movie siya ng Viva 2025. Siguro dahil last year pa dapat to. Pero ngayon lang na-release. So hindi naman siya sinasadya. Wala, hindi naman ako na-pressure. Feeling ko magugustuhan naman siya ng mga tao na at least kung nagustuhan niyo yung mga gawa ko like Hold Up or ibang commercials, magugustuhan niyo rin itong pelikula to. And yung sinasabi ni Pepe na as long as walang judgment, parang feeling ko hindi naman siya hindi siya blasphemous. Gusto ko nang sabihin yun upfront, no? Wala kaming sinisiraan kahit anong paniniwala or ano dito. So, kwento lang tungkol sa isang tao. Isang tao lang yung ano niya, yung parang laban sa sarili niya or sa paniniwala niya, yung confusion niya sa mga paniniwala niya. Na marami namang may mga lessons din naman dito. No? Aside from the comedy na ina-expect. So, hindi lang siya comedy, it's a drama comedy. So may mga lessons din, may mga matututunan din tayo. Yeah, Siyempre Gerard. Yan. Si Gerard, ang bongga, no? First movie ng Viva. Tapos next month daw, meron din kay Kim Molina. Mukhang ikaw maging BCS star Viva. Yun, na-pressure tuloy ako. Kami pala yung susunod, James. So, nasa amin yung pressure. Thank you, Jun. Tag dito, of course, nagpapasalamat kami sa Viva. Especially kami ni Kim kasi among other artists, may mga bago rin kasing
artist yung Viva na binibuild. So, para nandun pa kami sa roster ng ipoproduce. Isang malaking biyaya yun sa amin. Especially opening salvo ng taon. Tapos in terms of sa pressure naman, ako personally hindi ko na iniisip yung pressure. Basta may palabas, may manood, masaya na kami doon. Ang isa lang na masasabi ko dito sa pelikulang ito, maganda yung tema, sobrang ganda ng tema, yung plot, it's worth na ma-produce, at saka worth it na ma-produce at worth it na mapanood. Yung tatak ng comedy nito, parang pangarap ko ma-hold up yung matatandaan mo, hindi siya yung formula Of course, umiiwas tayo sa formula. Hindi man umiiwas, pero nag-offer tayo ng bago Lalo si Direk, nag-offer ng bago. Tsaka yung material nito, ano talaga to, pinagtuunan ng pansin nung the late Sherwin, yung nagsulat na kaibigan namin. So, ito yung huli niyang nasulat bago siya mag-pass away. At ito yung, I think, ito ba yung unang pelikula ni Sherwin na simulan? Hindi naman Hindi naman, di ba? Pero ito yung last. So, nung nabasa namin yung script, sabi na pamura agad kami. Sabi, ay po, ito yun. Ito na naman yun. Another pangarap ko na. But, yun nga, iniwasan na lang yung pressure. Lalo na kay Direk kasi, syempre, ang ganda nung, nung reception ng tao dun sa pangarap ko hold up Pero wala nang pressure kay Direk to kasi ang gusto lang naman ni Direk may enjoy yung lahat. Hindi, ngayon nagka-pressure since sinabi mo parang pangarap ko hold up. Para madamay ka. Hindi, yung sensibilities ng comedy is the same. Pero yung hold up kasi, wala kang matututunan dun puro kagaguhan lang talaga yun Ano. Pero ito, since hindi ako yung nagsulat talaga, si Sherwin, maraming life lessons na sa perspective ng writer, na wala ako nun. So, yun. Ambag ko dito yung comedy, pero yung mga lessons niya kay Sherwin na yan. Pero etong si Gerald, mukhang ang sipag-sipag, pareho kay Nikim, no? Ang sipag dahil feeling ko, eto yung pagdagdag sa budget, sa kasalan. Siyempre, lahat kami excited na, di ba? Kasi, siyempre, nag-propose ka na, di ba? This year na yung kasal? Depende nga sa budget. Kung makakuha agad ng budget, ng maaga-aga. Sa dami ng projects, Sana dumami pa. Kasi siyempre malaki yung gastos ng kasal. Tsaka may iba pang personal na gastusin Pero yun, lahat, tama po, yung lahat ng effort namin, especially for this year, ay papunta doon sa savings para sa kasal. So, yun. Ay, invited silang lahat. Hindi. Tinabla lahat. Hindi, ayan, tawag dito. Pero kung isa tanong na kung ngayon taon, sana ma-push kahit sa last quarter. Yun yung goal. Pero tingnan natin sa lahat. So wala pa talagang final date. Kala nila binibitin nila nung wala pa. Di naman. Hatek, kasi mayroon kaming wedding and events organizer na kausap. So humihingi rin kami ng payo kung ano yung magandang quarter in terms sa mga kagaya, ikukumpara sa mga nahawakan nila na kasal, especially sa celebrities. So yun, nakabase kami doon. Pero kami ni Kim, nakabangko kami doon sa idea na basta masaya, dapat masaya pati yung mga tao na kasama natin. Yung mga tao masaya kasama. Yeah, thank you. And syempre good luck dito sa 10 puntos kay Josh. Congratulations din kasi talagang grabe. Ito yung certified na busiest star of Viva. Thank you. More. Thank you po. Thank you, DJ. Thank you, Tito June. Maraming salamat po. Next question po magagaling po from Ms. Ana Cerezo from ABS. Hi. So, nabanggit nga, since po kayo mga komedyante, may mga ad-lib din ba kayo dito pag pinag namin or stick to script siya? Pag si Direk Marius ang director, automatic dapat stick muna sa script.
And then we'll have a next tape maybe for kung may gusto kami i-letter. Which is, I totally agree with that. Kasi, siyempre may gustong, hindi lang naman tayo nagpapatawa eh. May gustong puntahan yung storya eh. So baka pag may in-adlib ka na hindi pasok, kahit nakakatawa, hindi, dapat isa-serve natin yung purpose ng story. So, ako, naalala ko dito, halos walang masyadong adlib. Meron naman, konti lang. In-edit out ko lahat. Meron daw, pero di ba? In-edit out na lahat. Pero totoo, no? Honest yun rin, di ba? Oo. Doon nga sa pangarap kong hold up, isang adlib lang ang pumasok ko eh. Isa lang yung ano, di ba? Sino siya? Yun lang, ganun pa kaikli. Hindi naman, meron naman. Yung sinasabi niya, stick to the script. Kasi, yun nga, may sinserve na story. Pero, pagka yung adlib naman nila is hindi nakakasira dun sa flow. Minsan kasi di ba may adlib na off-character, di ba? Or off-spot dun sa buong sinasabing mensahe. So yun lang naman yung sinasabi ko, in-explain ko sa artista na. Pero pag may adlib na nakakatawa, na hindi naman nakakasira sa flow, pumapasok naman. Medyo madami siyang, siguro isa lang naalala niya kasi tumatak yun dun sa Ola. Pero marami kang adlib doon. Na-edit out. Hindi. Meron din next day. Dito rin may mga adlib ka na next day. Pero kasi ang naging process, since alam mo na yun, tinatanong mo na ako sa shoot eh. Pwede ko bang gawin to before mag-take? Which is dapat. Oo, para at least na-judge ko na kung okay. Ang naalala ko din naman dun sa directing style ni Direk Marius, sinasabi na sa lahat ng nandun sa crew, hindi nakakatawa tong pelikulang to habang ginagawa natin. Kasi pachi-pachi naman eh. Per segment, diba? Sinasabi niya, hindi kayo matatawa per se. Kasi as a live performer, kaming dalawa ni GB, stand-up comedian kami from Comedy Manila. Ang sanay kami, yung reaction ng kaharap namin ng live. So, ang reaction namin, reaction ng staff, ng cameraman. So, nahihirapan kami nung una na mag-adjust dun sa directing style. Pero nakakatuwa kasi alam ni Direk Marius kung saan papunta yung storya. Kabisado niya, alam niya kung paano ito magiging nakakatawa as a whole. O dapat. Tiwala din kami. Dapat kasi hindi niya alam saan mapapunta to. Huwag na mag-shoot, no? Hindi, ako naman, Ana, palagay ko yung adlib. Hindi lang sa shoot, pati sa dubbing. Minsan, doon din nagkakaroon pa ng magic. Kasi, kunwari, tumalikod yung character ni Gerald. May lull moment. Pwedeng bigyan pa ng instruction nila direct na, tignan mo nga ng konti pang hirit. Yun, nangyayari din yun. Tapos, di siya halata, pero ang ganda din. Thank you. Thank you po. Wait, sorry. May follow up. Yes, Miss Ana, go ahead. May I ask Nancy Sherwin, can you tell us about what happened or when did he pass away and last project niya to, if you don't mind sharing? Okay. Check niya. Si Sherwin, so nung ginagawa, simulan ko nung yung process na start namin yung writing nitong 10 utos, or naisulat niya na ng buo. So pumasok ako around 2021, doon nag-start yung meetings namin. Okay po si Sherwin. And then sometime 2022 or 2023, sorry if hindi ko maalala exactly, na-diagnose siya. Yeah. Tapos, hindi ko alam kung lung cancer. So, na-diagnose siya ng cancer. Pero tinuloy pa rin namin, nag-edit pa rin kami ng draft. And then last year, ayun, nag-pass away na si Sherwin. So, ang sayang lang nun, hindi niya naabutan yung premiere nito. And hindi siya nakapunta sa set. Kasi since medyo may sakit na nga siya nun, parang sabi ko sa kanya, pumunta siya sa set. Doon sa mga madadaling days, no? Mga hindi masyadong stressful days para hindi siya maano. Pero yun na, unfortunately hindi na siya umabot. Pero I know for a fact na magiging proud si Sherwin dito kung napanood niya. Kasi ang tagal namin nag-collaborate for this since 2021 up to 2024. So 3 years namin siyang binibigyan talaga ng oras. So sana mapanood niya sa langit
Sa mga hindi din nakilala kay Sherwin, isa siya sa mga